Ito yung pot na puno ng algae. Kaya inalis ko dito yung mga Helianthera ko. So ngayon, nakaka-recover na yung mga ibang mga plants after kong na ma-dry to ng ilang beses, no? Habang dinadry nyo siya, namamatay yung mga algae. Kasi ayaw ng algae na dry eh. Pero kung makakaranas ulit ito ng laging basa, babalik yung algae. Kaya mahalaga rin talaga minsan yung ipapadry nyo talaga. Tapos alisin nyo talaga yung mga source ng sandamakumak na algae. Tulad nito. Ito may mga algae yan. Matatanggalin nyo yan. Lagyan nyo dyan. So tanggalin nyo lang. Tapos ito, pwede nyo pang gamitin yan. Pero kung mas maganda nga to kung gamitin nyo na lang dun sa mga hindi mga ganun ka-arte or established na ng mga plants ninyo. So, ayan, paganda na ng paganda to. Tutubuan kasi ito ng mga new growth. Tapos, syempre new growth, wala nang algae yun. So, ang ginagawa ko lang, babad ko lang siya dyan. Dahil may tubig yan. Low ppm rin yan. Galing yan sa rainwater na nalagay dyan. So, lagay lang natin yan. So, ayan. After some time, pagkatapos ko mag-repot, babalik ko uli siya dito sa lugar na to. At mag-dry uli siya. So, ganun lang yung pagtatanggal ng algae. Hahayaan mo siyang makaranas ng pagka-dry kasi ayaw ng algae na natutuyuan. Tapos noon, pag wala ng algae, no, ayun, balansehin mo na lang uli. No, hindi ibig sabihin na natanggal mo na yung algae, hindi na babalik. Balik pa rin yan. Kasi normal naman na sa ganung kondisyon nagkaka-algae. Kahit sabihin mo naka-indoor ka or outdoor. Maliban na lang kung laboratory, kahit nga 'di ba sa mga sa mga laboratory, no, hospital clean na 'yon, talagang lahat ng klaseng mamahaling filter nandoon na. Pero nagkakaroon pa rin ng contamination. Bakit? Dahil sa mga napunta doon, no, ng mga tao, mga damit suot ng mga tao, kahit naka-PPE na 'yan. Siyempre, 'di ba? Hindi mo naman tinanggal yung panloob mo, saka yung mga suot mo sa mga t-shirt or pantalon mo. May chance pa rin ng contamination kahit na yung sobrang iingat, no, ng mga procedure nila. May chance pa rin ng contamination doon. So, huwag kang magtataka kung bakit nagkaka-algae yan. Kapag napapabayaan mo dahil outdoor na nga tayo no? Pagka outdoor, mas mataas yung chance. Yun lang, may mga alam tayo na paraan para mawala yung algae at ma-maintain to. Ano ba yung mga maintenance na ginagawa natin? Tulad nito, hindi tayo nakapulsan. So, dito, dahil bakit hindi pulsa? Dahil may mga halaman na nagbibigay lilim. So, mataas yung chance na magka-algae. So, tulad nito, nagkaka-algae. So, ano na naman gagawin namin dito? Dahil nag-algae siya. So, it's either parawan namin sila doon or, no, ripat na naman. Dahil old medium pala itong ginamit ko. Okay. Ito yung old medium na nilagyan lang namin ng live stock na mas yung mga tinanim. So, anong maganda? Tignan nyo to. Diba katabi naman nila yun. Pero bakit hindi nag-algae ito? Nasa lilim rin naman to. Dahil sa regular repotting. New medium po ito. Compare dito sa iba na hindi ito mga new medium. Ito naman, tingnan nyo to. New medium. Ginamit ito ng asawa ko. Pero ang mali dito ay walang perlite. Mahalaga pala sir ang perlite. Opo, mahalaga yon para mas maging aerated yung inyong medium. Ito may perlite yan sa ilalim. Diba? Pero hindi nag-algae. Kaya hindi nag-algae pala. So, alam nyo ba, yung algae na yan, pagka tumagal, pagka hinayaan nyo lang, ano mangyayari sa algae nyo? Kung matibay yung halaman nyo, mabubuhay pa rin. Tulad ng mga adilig natin dito na nabuhay sa algae. Pagka nasanay na sila, mabubuhay naman yung mga halaman nyo sa algae. Kaya lang, ang Venus flytrap kasi, para sa akin, hindi mo dapat pabayaan yan sa algae.
kasi mabilis matunaw yan kumpara sa mga malalaking mga drosera. So ang mangyayari sa algae ay magiging moss. So ayan, magiging ganyan na sila. So ayan. Kaya mapansin nyo, diba, dun sa mga lugar ng parte ng bahay nyo na laging nadadaanan ng tubig, like sa hugasan ng pinggan, dirty kitchen, at sa tabi na pader-pader malapit sa CR, diba? So may mga algae doon. Tapos ano nakikita nyo? Kikita kayo ng mga moss, diba? Ang ganda ng moss. Pero dahil yon sa mga contamination na abomination ba tawag nun? Contamination na doon sa lugar na doon na tumubo yung mga algae dahil sa mahabang panahon. So masama ba itong ganito? Para sa akin hindi naman, no? Hindi nga lang siya talaga maganda sa mga carnivorous plant kasi hindi ganoon ka bilis yung pagtubo ng mga seeds diyan kasi nasasakal sila. No? So sa mga Sanjus, ayos lang 'yan. No, kayang-kaya nila yan. Pero hindi sila dadami ng kasing bilis kung sa healthy medium sila. Diba? Ito, tinan mo, ang tagal-tagal na nito. Hindi naman dumami ng gusto. Tulad rin nito. Oh, marami yan. Pero i-compare nyo sila sa malinis na medium. Mas maganda ang tubo. Diba? Pagka malinis yung medium, mas healthy rin yung plants. So kaya mahalaga na nag-change kayo ng medium. So ito pala, usapang algae na naman. Ito yung planter na puno rin ng algae. Yun, meron pang bakas. Pero dahil nilagay natin sila sa mas maaraw, mas mahangin na lugar, mas nag-thrive yung mga Sanjus. Diba? Kumpara sa mga algae kasi ayaw ng algae ng masyadong mahangin at masyadong dry, no? Kung nakapag-alaga na kayo ng mushroom dati, diba, bumili kayo ng wala pong 100 pesos yata yun, na mushroom culture, no? Mushroom bag sa Shopee or any source na bilihan ng mushroom. Ba't nyo gagawin yun? Para makita nyo kung ano yung gusto ng mushroom at ano rin yung ayaw nila. Kasi sa pagka na-experience nyo yun, malalaman nyo kung anong gusto ng mga algae at ayaw nila. Kasi ano rin yan pungus rin, no? Pungus rin yung dahilan kaya dumadami yung mga green algae natin dito. So ang gusto kasi ng mushroom, nababasa yung humid yung paligid nila. Tapos lilim, tapos minsan-minsan basa. Ayaw din nila ng mga contamination ng iba, ha? Tulad ng halimbawa yung mga green na yan, na mga pungus na yan. Kasi ibang pungus yan. Hindi naman nakakakain siguro yan. So, nakaka-contaminate sa kanila yan. So, ang gusto nila mabasa, malumigmig, humid. So, ayun ang gusto ng algae. So, ayun, no? Pagka bumili kayo kasi noon, no, makakapag-harvest, may panghalo na kayo sa mga pagkain nyo. Ilang buwan at yun na rin papakinabangan nyo. Siguro 3 to 6 months may supplies kayo ng mushroom sa halagang dito binibenta kasi sa amin yan per bag, per fruiting bag. Magkano ba yun? No, pagka wholesale kasi nasa 30 lang, no, pababa. Pero pagka sa online kayo bibili, siguro yung 200 pesos nyo, 3 piraso. Kasi syempre may kaltas-kaltas yan sa amin. Hindi ako nagbebenta ng mushroom, ha? Pero ayun yung isa sa mga dahilan kung bakit may background rin ako kung paano manage ng mga algae dito. At syempre experience na rin, no? Pag lagi mong inaalagaan itong mga to, nakakakuha ka ng mga konting kaalaman sa pag-aalaga sa kanila. At nagbabasa rin ako, mahilig rin ako magbasa ng mga forums. Bumili rin ako ng ebook, no? Binayaran ko talaga yun, ha? Yung Savage Garden ba yan? Savage Garden nga ba? Yung book na yan. So, ayun, makakuha ka rin ng mga tips doon. Pero sabihin ko sa inyo, ibang-iba yung pamamaraan sa ibang bansa.
dito sa Pilipinas, no? Kasi iba yung climate dito, iba yung setting. At iba rin yung mga medium na available dito. Although pare-parehas namang Sphagnum moss yan and perlite. No? Iba yung iba yung bio tawag na. Iba yung iba yung mga problema na meron dito. Like yung weather, lakas ng hangin, available contaminants, natural contaminants sa paligid, at kung ano-ano pa. Pero yung mga iba, yung mapapakinabangan mo. Pero mahalaga talaga, experience. No? So, ulitin ko, nung una kong pag-aalaga ng carnivorous plant, namatayan rin ako ng plants. Ilang beses. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. No, tuwing namamatay ako, nalulungkot ako syempre. Pero dun sa pagkamatay na yon, hindi pwede na wala akong matutunan. Kasi sayang yung pagkakataon na yun, na nabuhay ko sana yung plant. So, ang gagawin ko, aralin ko ano naging problema. Sa problema na yun, no, hinahanapan natin ng paraan kung ano yung pwedeng maging sagot dun sa nangyari. At yun, natututo tayo. At syempre, hindi natin nakalimutan dapat na nananalangin tayo kung ginagawa natin yun para maging mas focus tayo at mas mabigyan tayo ng wisdom. So, ayun yung usapan natin about sa pag-manage ng algae. So, tingnan nyo dito, ang tagal na ng mga medium na to, pero bakit parang walang algae? Ba't ko sinabing parang walang algae? Kasi nagkaka-algae naman talaga lahat ng medium dito. Pero bakit parang wala? Kasi nga, may time na hindi kami nagdidilig, hinahayaan namin matuyo yung medium, namamatay yung algae. Hindi yung plants, kasi yung plants matibay na, so acclimated na sila outdoor. So ano yung point doon? Ang point doon huwag kang magpapatuyo ng mga medium kung hindi pa matibay yung plants mo. Kasi pag pinatuyo mo yung medium, mas mauunang matuyo yung plants mo kaysa doon sa medium. So, acclimate the plants, hayaan nyo siyang maging healthy. So, habang hindi pa ganun ka-acclimated dyan, ugaliin yung i-maintain yung medium nyo. Kayurin nyo, palitan nyo yung mga toppings, medium nyo na lang. Hanggat na may establish nyo yung plants, tapos unti nyo i-outdoor. So kahit na puro pungus yan dito tulad nito, lumaki to sa pungus itong mga to. Kaya puro ang magagandang moss yan. Pero dati kapangit yan. Tingnan nyo, may algae pa rin yan ngayon, pero hindi na halata. At yun na, kahit na hawak-hawakan ko yan ngayon, masarap hawakan yan. Kasi wala nang algae yan. Puro na yan puro na yan moss. Ayan. Tapos nabubuhay dyan yung mga sundews, no? And malalaking mga carnivorous plant. So may mga ilan na mga carnivorous plant na okay lang sa kanila na may algae. Kaya nila yun kasi nasanay sila dun sa natural environment nila, sa swamp to lumalaki. So may algae doon malamang. So sanay sila doon sa mga ganung mga situation. Pero dito sa mga natin, Venus flytrap, diba? Panoodin nyo na itong mga ko na to. Kasi para masagot rin yung mga tanong nyo, sir, tingnan nyo ang daming itim. Tawa-tawa. So, bakit ba to hinahayaan lang na puro itim? Sa wild, wala naman natanggal yan. Tsaka mapansin nyo yan. Akala nyo puro itim yan. Ang dami ng seedling yan sa ilalim. So, hayaan nyo lang. Hayaan nyo sila sa buhay nila kasi established na tong planta to. So, outdoor na yan. So, ang dami nyong mga anak sa ilalim. Hindi nyo lang alam dahil natatabingan nila. At maghahanap ng paraan yan para makasulyap ng liwanag. No? So, ayan, no? Itong mga to. Puro algae rin to, pero ngayon, tingnan nyo. Gaganda na. So, eto mga to. Pansinin nyo to So, walang algae, diba? Pero pagka sinumo dito yan sa mga hindi na aarawan masyado na lugar, may algae yan. Ayun, no? Diba? So, ayun nga yun. Pagka madilim,
less sunlight na nare-receive, hindi natutuyo dahil malalim na yan, algae talaga ang natural na tutubo dyan. So kung ayaw nyo na magkaroon ng algae na ganun, no, huwag nyo hayaan na laging matubig yung inyong mga medium, no. May tinanong rin sa akin yan talaga nung isa kong kaibigan sa FB, sir, bakit yung medium nyo walang algae? Hindi naman sa wala, may algae rin po yun. Parang yung nakita nyo pa nyo repotted yun dahil pinost ko sa story ko, no, sa Facebook. May algae itong amin, pero hindi lang halata kasi nakakaranas sila ng pagkatuyo dahil hindi sila naka-water tray pagka maulan, no? Hindi sila naka-water tray lahat pagka maulan. At kapag naman maulan na, ano ba yan? Hindi sila naka-water tray kapag maulan at naka-water, apa ba yan? Ayun, naka-water tray sila pag summer. Nalilito na rin ako sa pinagsasabi ko dito. Sorry. So, ito, pansinin nyo to. So, ito yung scarlatina natin. Nabili na yung mother plant. No? Update ko pala kayo. Nabili na yung mother plant. No? Nasa Singapore na siguro yung mother plant. Joke lang. So, bahala na yung bumili sa akin kung paano niya na dala yun sa ibang bansa. Pero, ito na yung scarlatina natin na wala napansin. At nung binenta ko to, sabi nung bumili sa akin, sulit daw kasi mataba yung at malaki yung ibigay ko sa kanya. Siyempre, mother plant yun. Na hindi talaga ako nagbebenta ng mga yung, sabi ko nga sa inyo, yung best talaga sa batch yung binibenta natin. Kung meron man. So ngayon, siguro tanggalin na natin scarlatin. Kasi maliliit na yung iba eh. Kung maliliit siguro, ibenta ko na lang ng mas mura. Meron pa namang mga gandang size. Anyway, no. Ito yung medium, pansinin nyo yan. Kalalagay lang namin yan noong last week. At wala pang algae masyado. So, ito naman yung old medium na nilagyan namin ng live sphagnumos yung bawat mga plants. Bakit namin ginagawa yon? Para mas maging masaya sila, di ba? Tapos ito naman yung algae ng aming mga old medium. Diba? Ayan o. Malalang algae na nga yun. Magtutuos. Itim na eh. Pero bakit nabubuhay pa rin yung mga plants dyan? Kasi nga, wala tong tree. Ay, sorry. Tanggal o. Ayan, wala tong tree. Ayan. So, nadidrain at magdadry rin to. Actually, magdadry na to dahil ilagay na natin to sa taas. Ito na muna natin lagay. Huwag natin biglain agad. Although kaya naman nila yan. Pero huwag natin biglain agad. So, ayun lang yung paraan para hindi mag-algae. Hayaan nyo silang matuyo. Yung yung medium, hindi yung plants. Hayaan nyo silang matuyo. Pero wag yung tuyo na isang araw o 2 araw yung patutuyo. Ito na mga lang. Mga less than a day or a day, 1 day or 2. Tapos kung talagang tuyo, wag yung sa tingin nyo kailangan diligan nyo. So titimplahin nyo lang. So dyan muna yan ng ilang linggo or araw. At pagka natutuyo-tuyo na, didiligan mo ulit, no? Lagay mo na doon sa mas maliwanag hanggat makarating sila doon sa dulo. Ayan, dahil doon yung pinakamaaraw na parte ng lugar. Kasi hanggang nasa malilim yan na lugar, mag-a-algae talaga yan. So yan. Meron akong kaibigan na almost 3 months nagpapalit sila ng medium, no. Inisip ko lang magastos masyado yun. Pero malaking farm rin siya. So mga nepenthes naman sa kanila. At hindi naman ganun kamahal yung medium nila dahil kokopit ang ginagamit nila sa nepenthes. So practical rin yun kaysa mamahalin nilang mga nepenthes, diba? Kaya lang sa atin, parang isa mga Venus flytrap,
mahal yung medium natin, no? Ang isang sako nito pag binili mo ng wholesale, umaabot na 2.5. Maganda yung quality, 2.5 pataas. Dati nakakabili kami 5,000 pa nga, 4,500 to 5,500 sa Circle. Isang ano lang yun, kinompress na Sphagnum moss blocks. Ewan ko, baka mas mahal na ngayon yun, 7,000, hindi ko na alam. No, so mahal ang medium ng Venus flytrap. Kung mahal ang Sphagnum moss, mahal din yung perlite. Ang isang sakong perlite ay umaabot ng 1,000. Ito ay pinakamura, 1,550, no? At umaabot rin ng 2,500 yun, no? Depende sa patubo nagbebenta sa inyo. So, pero ako nakuha ko lang na mas mura, no? Ba't hindi ako nag-out? Kasi malaki kaltas ni Shopee. Kahit namurahan ko yan, hindi ko talaga mai-out ng tutubo ako, no? So kaya pansin nyo, hindi na ako masyadong nagbebenta ng medium ngayon. Pero try ko mag-release ng medium, pero halo na Sphagnum moss and perlite. Ayan. So gagawin ko dun, hugasan ko na para wala na akong gagawin pagkadating, no? So yun lang muna yung pamamaraan natin, no? Kung bakit ano natin, no? Nakokontrol natin yung algae dito. Dati talagang sakit sa ulo na ito, hindi ako pinapatulog. Hindi ko na ba talagang kulang, no? Bakit ako nagkaka-algae? Tapos lahat na ginawa ko, try na ako ng natural, chemical. Ay nako. So ang sagot talaga, hindi mo tatanggal yung algae na yan. Pwede mo lang gawin, i-manage mo, no? So sipag sa pag-maintain. Hindi naman pwedeng hayaan mo na lang, diba? So pwede mong hayaan, pero nga magiging ganito yun, no? O kung mga Sanjos yan and bigger sa Resinia is lang. Pero kung Venus flytrap, change medium ka na lang. Best, no? The best mong pwedeng maging option na gawin. So yun lang muna sa ang aking update, no? Pagdating sa pag-maintain ng ating medium, ng ating moss, na kung sakali magka-algae, ano man pwedeng gawin para hindi or mabawasan ng algae. So ang pwede mong gawin ay patuyuin mo, tapos pagka medyo tuyo na, tiligan mo, tapos ulitin mo lang yung process hanggat mawala na yung algae. Mamamatay kasi yung algae, no? At yung makapal na algae, minsan meron na yan, no? Yung may nag-post sa isang, nakita ko lang sa newsfeed ko, no, nagreklamo nga siya doon dahil nung nabili niya yung tanggal ng algae, hindi pa rin natanggal. So ang gagawin mo doon, kayurin mo lang, no? Tatanggalin mo lang yung algae, yung medium na may algae. Ganyan, tulad yan. Tanggalin mo lang. Hindi wala ng algae, diba? So ganun lang. Tapos palitan mo ng new medium na mas healthy. Pwede mong gawin yan. O palitan mo na yung buong medium kung isa pa lang naman yung halaman mo at ilan pa lang. Kasi magkano lang naman rin to, kahit sabihin natin mahal. Mas mahalaga pa rin yung halaman. So yung tinapon ko doon, hindi, kasi may mga algae na rin yun. Mangyari doon, matutuyo, mamatay yung algae. So ganun lang, no? Kayurin nyo lang. Kung nasa isang pasuyan na maliit, no, tulad ng ganito, tanggalin nyo yung halaman, ibabad nyo, yung medium hugasan nyo, tapos patuyuin nyo, ripat nyo. So ganun lang. So hindi ko na papahabain ng gusto, mahaba na So mag-aasikaso na talaga ako ng order ngayon. God bless sa inyo and bye bye.